Sige tayo po, hindi magbabad na lang. Yes, Lord, salamat po. Sige na, dito po kami sa bahay ng bahay po. Ito ay tumunod tayo. Nakalinis na po. Hindi natawas pa. Inisin mo nga nito.
magkaroon tayo ng mag-testify o sinong gusto magpasalamat sa Diyos at mag-testify. Kuya, bago gusto magpasalamat sa Panginoon. Sige. Sige, ako na lang magte-testify. Ite-testify ko yung pagsama ng Diyos sa atin, dito sa ating ginagawa natin, dito sa atin sa bahay simbahan. Kasi talagang minsan nawawala din ako ng tiwala sa Diyos bago tayo mag-umpisa. Parang imposible. Mabuo natin itong bahay simbahan na to. Kasi siyempre tao lang naman tayo. Hindi ko naman sinasabi 100% na ikaw ay mananalangin na talagang sabi ng Bishop, panghawakan natin yung panalangin natin. Kasi nung time sa nag-usap ko yung Bishop, kuya, yung parang yung Bishop, parang hindi natin kaya tapos ito. Hindi, manalig ka lang. Talagang ngayon niya, manalig ka lang na kaya natin tapusin niya. Kasi kakalahati pa mo ito. Ngayon, ang tinetestify ko talagang ang Panginoon ay kumikilos kay Bishop hanggang sa atin, hanggang sa mga kakataya. Kasi tayo ay kay Bishop tayo nakatingin, pero kay Bishop tayo, si Bishop bumababa yung nagpapala dahil siya ang may ating ama. At yung talagang hindi ko rin nakalain na kayang hindi ko maisip na napabubunan natin ito. Yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos na talagang hindi siya nagpabaya sa atin, hindi tayo pinagkulang. Kahit na tayo, sabihin na natin lahat tayo ay hindi naman malalaki ang kita, ay tayo man ay hindi pinabaya ng Diyos. Kagaya nito, nabuo ito, hindi siya. Mabuo kaya yan, ganyan ganito. Mahal lang iniisip natin. Pero malalim ang kanyang pananampalataya na dapat natin sabayan. Dapat nating sabihin na natin ayunan sa malalim ng pananampalataya. Kaya ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi ko kalahin na matatapos nito. Na sabi nga ng Brito Pastora, kakalating milyon ang hawak. Nung pinakita sa akin ng staff ko na kung walang daan ko na nagagastos sa Diyos ang galing nila. Kaya kumikilos ang Diyos sa buhay niya hanggang sa atin. Kaya ayun, salamat sa Panginoon dahil yung mga agam-agam natin, agam ko na hindi kaya tapusin, pero naggagawa ng paraan na ang Diyos kumikilos sa ibang tao. Kaya nga sabi na ay sa mga kanta yung ipapakita ng Diyos sa atin, yung hindi iniisip natin, yung hindi mo pa nakikita, ipapakita ng Diyos. Kaya ayun lamang, salamat. Pinapa natin. Paano ka? Anong yung ibang hanggang ngayon, gusto pa rin ako, matatag pa rin. Dahil maraming dahil sa buhay. Maraming hindi na ipagmahal yung pangyayari. Yung pangyayari sa akin na malaking binago sa akin. Malaking nagbago sa akin. Na hindi ko na isa-isahin. Ang pinamasalamatan ko sa Panginoon yung sa dami ng binigay niya sa akin na talagang binigyan niya ako ng kayang-kaya. Kaya ko din. Kasama. Kaya salamat ako sa kanya dahil bago na napaka-imposible. Pero ngayon. Kaya napatunayan ko sa inyo mula pa tayo nito napatunayan ko sa inyo. Kaya ako nagpapasalamat sa dahil doon hanggang ngayon ay patuloy at yung pagkilala ko sa Panginoon ay lalo ko nagpilay. Ay hindi na paumisan mo kung meron natin na hindi mo ng panahon dahil hindi ako. Hihiraman ako ng festival dahil hindi pang-pleto yung aking tao. Ano sabihin, hindi ko pleto yung anong
kailangan kong ilahad kasi para akong ilag na. Papasalamat ako dahil Panginoon dahil inayat ko. Kasi wala akong nasa. Kailangan ko lang sa Pinagkaroon na. Volume na. Saka yung isang linggo na yan, yung time na malakas yung ulan sa mga, nung isang linggo, mga 450 na, kakakaon ako, sobrang lakas ng ulan. Kahit malakas ng ulan, nung time yun, bago ko umalis ng bahay na, nagpe-pray na ako hanggang meron ko, hindi na yun. Siguro bawat gipli na kalsada nagpe-pray ako, na tumili, kasi kakaon ako, ay mapapasa si Nene, pagod, baka magkasakit naman. Ay nung time na yun, pray ako ng pray, bago sumapit ang meron ko, tumigil ako ng pray, nung time na yun. Sabi ko, Lord, sige po, sabi ko tumigil ako ng pray. Sabi ko, Lord, ikaw na kong bahala. Nung time na yun, kasi durong na eh, talagang, hindi bagyo nun eh, durong pa mo. Bago lumalampas ng tropikana, sabi sa akin ng Lord, anak, hindi pa naman huli Hindi wala ka pa naman sa Mitsubishi Diretso ako. Pagdating ng Mitsubishi, nasadsan pala ako sa Mitsubishi, natigil ang ulan. Sabi ko, Lord, bago sumapit ng Mitsubishi, Lord, kahit 20 minutes, makuwi lang kami ng bulsa. Bago pala ako nasabit ng Mitsubishi, nahina ulan, natila. Sabi niya, Lord, salamat. Talaga yung time na, pag talaga yung time na tatawag ka sa Panginoon na yun, huwag ka talagang sa ng pananampalataya sa Kanya. Talaga yung, nakita ko din yung talaga huwag kang mag-aalinlangan sa iyong paalam mo, kayahan mo lang. Kasi, may isang salita ang Diyos talagang hindi niya kaya, talagang time na yun, sabi ko, Lord, alam ko na hindi pa ako bibigyan. Kasi sobrang lakas ng ulan mo talaga yung makita yung mga sasakyan, ay dapat kumaon. Aba, yung time mo talaga humina, hanggang kami nakauwi sa aming humina. Nung malapit na kami rin sa aming bahay, sa kalumuro pang ulan. Lord, salamat na kahit yung 20 minutes na 15 na lang sa binigyan mo ko nakatulong yun. Nagpapasalamat ko sa iyo dahil yung talagang tapon ako nakakala sa Panginoon. Yung agaw-agaw sa Panginoon sa bandang huli, hindi ko pinapalagay talaga yun. Doon ko nakikita, laging nakatabay sa akin. Hanggang sa yung huling patakbaga, naroon ng Panginoon. Kasi hindi ko tinitingnan ng Panginoon sa una eh. Laging nakikita sa huli. Talagang nakita ko yung Panginoon, kumikilos talaga siya. Talagang makapansin ko, kaya may pagawin ako, ang minuto sa ako. Yun lang po, salamat sa Lord. Pwede, ikaw. Ano sa pang Sulot ako. Kasagal mo pa mga ako. Ikunin mo pa sasabihin ko. Sige. Sige po, wala na pong magdadagos pa. Bigyan na natin ng panahon si Pastor Marcos sa kanyang salita ng Lord na babahagi niya. Sige kayo Martin, go ahead and move. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa unity, Panginoon. Ibinigay mo sa amin sa mga lalaki na Panginoon. Lord, salamat sa gawin na iban, Panginoon. Talagang sumusuporta, Panginoon, sa amin. Lord, salamat Panginoon sa oras ko ito na maparangal lang ka namin mga tapos. Lord, salamat sa isang na aming mapapagtuloy nila yung Panginoon. Maging kalakasan namin, Panginoon. Lord, at ito ang maging dala-dala Panginoon sa aming mahal. Lord God, thank you, Panginoon. Kaya magpapulog at sa Panginoon. Napakaganda po ng testifier po. Dahil sinabi ko siya ng mga So, natumbok po yung session ko sa may Bible po tayo. Samahan niyo po magbasa sa Romans 4:16. Mga taga-Roma 4, verse 16 hanggang 25.
Romans 4. Sige po, babasahin ko po. Kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y nagbigay bilang walang bayan na kaloob para sa lahat ng anak ng Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama natin lahat. Gaya ng nasusunod, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pag-ibig. 18. Kahit wala ng pag-asa, magkaanak, nanalo pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang inyong magiging lahat. Hindi lang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit tubo-tubo na sila, palibas sa 100 taon na sila noon. At ang kanya namang asawa, si Sarah, ay pauna. 20. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip lalo siya tumipan sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos aking pinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya inulit ng Diyos sa bilang isang taong matuloy. Ang salitang inutuloy ng matuloy ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin hindi naman. Tayo din ay pawawalang sala kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos nang muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling bumuhay upang tayo mapawalang sala. Tuloy po sa kanya. So kanina po, nag-testify po sa kaya dito, nabanggit na Lord, ito kaya papatapos. So parang hindi mawawala bilang tao po na magkaroon po tayo ng kahinaan, hindi tayo kapit. Pero dito po sa binasa natin, kung babasahin po natin itong buong passage dito, sa istorya po ni Abraham, ito po yung kanyang karanasan. Karanasan po ni Abraham sa paglakad niya sa pananampalataya. Kasi sinabi nga niya dito sa umpisa, yung pagkakaiba na ikaw ay lumalakad dun sa law, o yung sa kautusan. Sa kautusan po pala, at saka sa pananampalataya. Which is good naman yun, yung ikaw ay sumunod sa kautusan. Pero, iba pa rin pala yung paglakad mo na may pananampalataya. Ito yung sinasabi lagi ni yung pangako ko na sa ganong sitwasyon na ay talaga ibigay po ng Diyos. Kasi nakikita po talaga yung andal po talaga tinitingin po sa ating puso. Iyon po ba? Tinitingin po siya. Kung yung motibo ng puso, ito ba ay hindi pinanghihinaan ng Lord. May nakikita po yun ng Lord sa atin. Ay dito po, kumbaga, ito yung karanasan po ng Abraham na napakaganda po para sa atin. Atin itong, kumbaga, matularan. Kasi, kaya nung isang hindi nga, ako po yung nabebless ako sa tulong ng sarili. Patungkol sa faith, ituturo ni Bishop na sabi nga ni Bishop, yung nag-example na si Bishop, sabi nga, kung ikaw ay sumasahod ng 10,000 sa isang buwan, hindi ka baga mananampalataya, ay isang aabot yung 10,000 sa isang buwan, ito ay hindi napapalala. Ewan po ba, kung ikaw ay pinagkakan ka sa sana, ako po yung
talagang iba yung kabog ng bibig ko na talagang sabi ko nga, talagang ano, yung isa na anak, lakasan mo yung Lord mo, dito lang ako. Amen. So, dito po, sa verse 18, kumbaga, ito na po yung aking, dito po tayo mag-insight. Kung paano napagtagumpayan po ni Abraham, sabi nga po dito sa verse 18, kahit wala ng pag-asa magkaanak, nanatid pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng bituin at iyong magiging lahi. Sabihin nga po natin at sinabi sa kanya. Amen. Tayo po ba'y may gold ng gold? Napagkapabaga tayo ay pinapanagpalatayanan po natin ito. Meron po ba tayong tanggap ng gold ng gold? Amen. Kagaya ni Abraham. Nanampalataya si Abraham na magkakaanak. Kasi may gold ng gold. Sinabi sa kanya ng gold, magiging kasindami daw ng ng bituin sa langit, ang iyong magiging langit. Amen. Isa pa ba pong example? Si Noe. Amen. Gagawin ba ni Noe yung bato kung wala sinabi ng Noe? Kapalagay na kaya? Hindi gagawin. Hindi gagawin. Kasi wala nang word ng Lord. Amen po ba? Nung ginawa natin teacher, ano po word ng ano po kayang word ng teacher siya? Sa pangalaman. Amen. May word ng Lord. Kung ba't natin ito ginawa? May ganun din kay Abraham. May word ng Lord kay Abraham kung bakit siya nananampalataya sa Lord. Na pinapanampalataya ng Lord ni Abraham. Siya ay magiging ama. And verse 18, ito po yung sunod. Hindi lang hina ang kanyang pananampalataya kahit uubigin na siya, palipas sa 100 taon na siya noon. At ang kanyang namang asawa na si Sarah ay babae. So, dito po sa pangalawa, bakit ako rin po dito na nagaya ng pinagpinagpit ko yung sabi ganito na siya, kung kayo magagawa. Lagi sinasabi ni Pastor Candel, sabi siya ng salita. Hindi talaga mawawala sa paligid natin yung distraction. Hindi lang yung distraction nga, sabi ni Pastor Candel. Kaya lang, paano ba tayo kikilos? Amen? Paano ba natin pangangalagaan yung ating faith sa Lord? Bagamat may maraming distraction, focus ka. Kasi kagaya po ni Peter. Sabi ni Peter, Lord, gusto kong lumapit dyan. E di po ba nakalakad naman? Nakalakad naman po si Peter, kaso may distraction. Bakit niya? Ang laki ng mga Amen? So, yun po yung isang bagay na parang muntik ng paghinaan ng si Abraham. Paano kaya naman magkakaroon ng aking asawa? Ay, ako yung 100 taon na ang aking asawa nito. Pero, ang ganda po ng heart ko ni Abraham. Hindi lang hinakal ng pananampalataya. Despite na may distraction sa kanyang paligid, sa kanyang pamilya, hindi lang nagaya ni sa bagay dito si Hu. Amen? Alam niyo po, di ba, kung mahal nyo talaga yung istorya ni Hu, sino yung umusig sa kanya? Yung kanyang asawa. Nanghina po kasi Hu. Despite sa kanyang nararanasan, hindi po. Lalo siya mahila. Amen po ba? Kaya ang sa akin po dito, kumbaga kung tayo nararanasan natin ito, kaya sasabi natin. So, pangilihan na rin tayo ng doon. Amen? Hindi tayo magaya ni Danoe, ni Hu. Amen? So, sa buhay po natin, talaga, despite na marami tayong instruction sa paligid natin, talagang bagis tayo lumapit sa Lord. Ngayon ko lang talaga, alam niyo po nung nabasa ko itong verse 22. Kasi dati na church, kasi si Pastor Paglagan sa mga napakahalaga talaga ng pamilya ay pa.
nire-return po ng Lord panglaan ka. Kasi ito po yung parang nagbibigansa sa atin. So, despite sa marami tayong sa kanila, yung panglaan ka. Kasi tinatawag na po tayo family Christian. Amen? Tayo family Christian. Pag sinabi tayo ay God's family o Christian family, ano ba dapat tayo? Yun na, nag-church. Siyempre, ano po kasama? Dapat tayo ay nagbabasa ng Bible. Pangalawa, tayo ay ano pa yung dapat na ginagawa ng isang Christian? Niliwala. Ganyan, nandun natin. Wait. So, napakalaga po sa atin na tayo ay lumanap sa pananampalataya. Lalo natin palakasin ang ating faith. So, yung point po yung pangalawa ko na dapat hindi tayo pamilya. Verse 20, ito po yung pangatlo, last point. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo silang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagtulog sa Diyos. Lubos siyang naniniwala, natuto pa rin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya itinili ng Diyos na bilang isang tao. Ito po yung minsan nararanasan din po natin. Yung pag sobrang ang tagal na, amen? Sobrang ang tagal na. Ito po ba kaya? Yung pag ito to. Amen po ba yung sabi natin? Hindi siya nag-aanilangan sa pangako ng Diyos. Amen. Dapat lagi nasa natin ito. Yung walang pag-aalit, yung hindi tayo nag-aanilangan. Dapat hindi natin pinagdududahan ng Lord. Yung kapangyarihan ng Lord. Amen. Tandaan po natin. Marami, sabi nga ni Kuetano, dapat ito kanina. Bagong-bago, nagkasasabi na, marami na pinatunayan sa kanyang Diyos. Amen. Marami na. Kung ibabalance nga po natin yung napatunayan ng Lord o yung pagkakahilangan natin sa Lord, saan tayo doon? Amen. Yung asawa ko, magiging ulit ng Lord. Yung pandemic. Amen. Si Pastor Conrad, ang dami ng witness na pwede nang pulin ng Lord, pero hindi yan. At kasama kami noon. Dapat nakikipagbato sa prayer. Amen. So ito yung mga bagay na gustong kita sa ating Abraham ng nandun sa atin na bilang tayo malakas sa pananampalataya. Huwag tayo mag-aaling lang sa Lord. Amen. Kasi wala rin tayo mababutan. Wala rin tayo magsusuntahan. Lalo nga naman ako, especially, dahil namin sa mga sa ayra sa anak ng komunidad. Talagang pag sa tao, ay talagang, ano gusto yun? Pag sa tayo unahan talagang limitado. Dahil namin sa mga sa limited talaga pag sa tao. Ay minsan nga, sa tao, hindi tayo hindi nag-aaligaya, talagang but ang laki ng tiwala natin sa tao. But kay Lord parang minsan doon tayo nag-50-50 pero pag sa tao, tiwala ako dyan, kilala ko yan. Matagal ko ng kaibigan yan eh. Pinsan ko yan. Kapatid ko yan. Tiwala ako dyan. Pero pag sa Lord ko yan, ikaw ay kanyang pinabos. Ikaw ay kanyang pinawalan sa akin. Ine-extend lang yung lakas, yung hininga. Mag-aalin lang ang kumakayo. So, ito yung bagay na naranasan ko ng Abraham o karanasan nila na sa paglakad sa pananampalataya sa Diyos, talagang pinagtibay nila yung kanilang ulit. Yung sa Lord at saka si Abraham. Sabi nga mo dito, ang salitang itinuloy na matuwid. Amen. Ay hindi lamang para sa Kanya. Mas tayo. Kasama tayo. Kasama tayo lahat. Kundi para sa atin din naman tayo rin ay pawawalang sala kung tayo sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay pinapatay dahil sa ating
mga kasalanan, muli-mulihan upang tayo makawalan. Amen. So, gusto ko lang po, i-conclusion ko po, gusto ko lang po bigyan po, huwag tayong matakot. Amen. Kasi sabi nga ni Pastora Aira, marami na nagpatotoo sa Bible na nagpatuloy na hindi natakot. Kumbaga, ang dami ko na rin na-witness. Si Pastor Tim, mag-asawa. Kung sila ay pinanghinaan ng Lord, kasi talaga si Pastora Joan. Ako, hindi dahil nililigaw ko si Pastor Pantay. Bless ako dyan, sa mag-asawa. Sila hindi nagtatrabaho sa circular, pero binibless ng Lord. Si Conference nagtatrabaho ng circular na namumupahan. Lord ko dahil. Si Bishop, pinutol niya yung sopa na hindi nakakapagpatapos ang mga pastor kasi na limited ang lapid. Alam niyo, pastor kanta. Pero pinutol niya ni Bishop. Napatapos niya yung tatlong anak. Kasi kung takot ang meron sa isang Kristiyano at hindi siya tuluyang gumakat sa pananampalataya, talagang wala nga po talaga tayo na. So, ayun po, gusto ko po ibasa ng Pastor Panggal, pakakain siya. Kumbaga, pangkin natin talaga yung kapangyarihan nung salita ng Diyos ni Abraham. Napaka-quality ko yung sinabi niya na yun. Kahit anong state ng problema ni Abraham, yung hindi nawala yung pangingina ng pananampalataya. Yung talaga minsan talaga ano sa atin yung bumibilang ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kahit nga kami, hindi pa sa kanya. 4 taon kami magkasama. Wala pa kami. Pero hindi ko naman yung panghinaan. Hindi ako pinanghinaan na hindi kami, kakala. Kasi lalong hindi na magpapahinto sa amin. Para kami maghinto sa Diyos. Yun pa yung magiging tayo para maghinto siya sa Panginoon. Kasi, kumbaga, alam niya sa lahat yun. Kumbaga, meron siyang inaalam ng talaga na kaya kahit minsan talaga ako, nakamin ko, magkukulang din ako. Pero alam niyo po yung gusto hindi nagkukulang. Amen. Kumbaga, si Abraham, kung titingnan natin physically, kulang na kulang ang Diyos kay Abraham. Pero ang tingin ni Abraham sa Diyos, hindi siya napupulan sa kanya. Nakuha natin, sa tao, yun ang makikita natin, yung parang kukulang sila dun sa tao yun mananampalataya, pero kita mo, napukulang. Pero yung tao, hindi siya napukulang na mananampalataya. Pero, sabi nga kung ano yung itinanim natin, yun ang aanin natin. Diba? Kaya, ito bilang sa atin ngayon, yung nakakatayan talaga, nakikita natin, in the spirit dating araw, ito yung prayer meeting natin, mapupunta. Amen. Yun po ba? Kaya nananampalataya kasi kailangan man talaga may mag-upisa. Kaya yung tulad din pa sa Marvin, encouragement. Ano tayo? Sige sabi natin ni Kuya, sabi na ano tayo face to face. Mag-naman si Lita sa Ivan, bawat isa. Ano lang natin? Kasi talaga naman dapat yun ang kita naman natin yung yung kapangyarihan nito. At nagkakaroon tayo ng parang sarap talaga. Kita mo yung presensya ng Panginoon. Pipil mo talaga dito sa kanyang bahay. Kaya yun lamang at pasalamat ng Panginoon at sa Sir Di Pastor Marvin na talagang makikita natin kapangyarihan ng Panginoon kay Abraham. Talagang hindi sumunod dun sa palayawan yung sa puso niya, kasi sinunod niya yung salita ng Diyos sa kanya. Kaya mahirap talaga sa tao na pag sinusunod yung puso niya, hindi yung salita ng Diyos sa kanya. Pag pinuunan yung puso, kasi sabi niya yung heart natin is deceitful na wow, pakiramdam mo ito. Nagadaling yung sinabi ni Pastor Marvin kanina na minsan buong pananampalataya natin sa isang tao kasi kilala natin Pero sino pa? Pinapangulugan doon na gano'n ba natin kakilala ang Diyos sa buhay natin? Amen. Amen.
Gano'n natin nakilala. Kaya ang tao, pag nadismaya, talagang dismaya doon, dismaya. Eh, ano na, sa halip na, di makausap, ayaw na. Nanangako, tapos diba? Sa totoo lang, mga aming kasama pa sa kahit. Ang dami nangako sa amin eh. Pero, hindi nang magpapakita sa amin. Diretso lang tayo. Pero, pinatunayan ng Panginoon na hindi ang gusto nagtulad sa amin. Amen. Kahit meron kaming nasira, lahat ng dessert, nasira, pagod na pagod noon, buong maghapon, pagod talaga. Walang nakain kahit isa. Yung sa, hindi kinaya ng freezer, ng panis, isang cooler, ang laki. Pero, sabi nga nakakalungkot, pero nung nakita naman sa iba, mas nakakalungkot, milyon ang nagastos, wala pa sa 50% ang pumuntang tao. Doon sa isang nagkasal din, nung halos kasabayan din namin. Pero nung nakita na talagang, ngayon, ang Diyos ay buhay. Ngayon, at magpapatuloy na ang Diyos ay laging doon sa atin. Okay, tayo palakpan natin si Lord, tayo ang nanalangin. At i-apply natin yung ginawa ni Abraham. Na si Abraham yung seed at napagpala ang buhay. At tayo ngayon, kahit tayo lang, ay lahat ng ating ipapanalangin talaga magkakaroon ko ng kasuparan sa bawat ipapanalangin natin. Amen po. Tayo po'y manalangin. Panginoon Jesus, salamat po sa oras kong ito. Ina-apply natin Lord, kung panampalataya na ginawa sa Marvin, kay Abraham, na magiging tumar ng maraming bansa, Panginoon Jesus. Lord, salamat po dahil mayroong Abraham at ngayon kami po ay mga seed ng Abraham faith, Panginoon, at sa aming Panginoong Jesus, Lord, na umagaling sa amin. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na pag-ilos mo, Lord, sa bawat sinabi ko. Panginoon, sa bumubuo ng prayer meeting, pamuli pa sa Igay, Lord, dalangin namin. Patuloy na pagpapala mo ay kumakanyat sa namin. Panginoon, itinataas namin ang bansang ito. Wala po, alam naman namin, Panginoon, na walang perfectong leader, walang perfectong presidente. Lord God, meron kaming perfectong Diyos na gagabay sa amin. Panginoong Isus, sabi mo nga din, na kapag pinagpala ang buong bansa, kasama rin kami sa pagpapala. Panginoon, itinataas namin ang buong bansa, ang country ito, ang nation na ito. Panginoon Isus, dalangin namin in the Spirit, Lord, na masaganang pagpapala po ang bumuhos mo sa aming bansa. Panginoon, hindi namin na pinapayagan sa pangalan mo. Sabi mo, Panginoon Isus, kung kami ay may pananampalataya, nakasimbutin ng mustasa, kaya namin utusan yung bundok na lumipad sa dagat. Panginoon, in faith, Panginoon, nanampalataya kami na ang bansang ito ay pagpapalain mo, hindi lang sa material na bagay. Pagpapalain ito, na bagay. Na marami makakilala sa iyo sa bansang ito. Lord, alam naman namin na hindi madadala ang material na bagay, pero yung kaluluwa, Panginoon Jesus, ay patuloy na magdinikluhod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, pinatas namin na magkaroon ng spiritual breakthrough, Lord, ng aming bansang ito, hindi physically, kundi spiritually, kasi ang physically, Panginoon, ay susunod lamang, Panginoon. Ang materially ay susunod lamang. Panginoon Jesus, salamat po, at patuloy namin pinatas sa iyo ang kapangyarihan, ang pagpapala sa aming bansang ito, sa iyong bansang Israel, Lord, at kalain niyo po. At bumubuo, Panginoon, ng bansang ito, ang aming government, official, Panginoon Jesus, at Panginoon po, patuloy na kilos sa buhay nila, at patuloy na i-accept nila ang iyong salita, Panginoon. Ang panampalataya sa Panginoon. Panginoon po, salamat po sa oras po nito. Kami patuloy na papasalamat, Panginoon. Ikaw manguna, Lord, focus namin, pagpalain niyo po, Lord God, at ikaw ang patuloy na kilos, service, Lord. I-bless mo po, Panginoon Jesus. At dalangin namin, Lord, na punuin mo ng anointing, Lord, punuin mo ng iyong presensya ang lugar na ito, at sa mga dadalo, Panginoon, patuloy, Lord, na mararamdam nila ang iyong presensya, Panginoon, kanilang pagdating. At Panginoon Jesus, salamat po sa oras pong ito. Sa iyo po namin binibigyan lahat ng patuloy na papuri, Lord. At salamat sa pangalan ng Panginoon.
Yes. Salamat po God na nabigyan ko sa lahat po ng Panginoon. Salamat. Salamat po sa kanya. Lord, sa hapon ko ito po sa pangalit na salamat sa Lord. At Panginoon, at yan, natin ito sa hapon ko ito sa hagay ko. Nakikita namin tapos na pangkat. Ngayon, Lord, nakasalamatan ka namin. Ang puso pa ko na ang Espiritu natin dahil sa binigay mo na bahay sa bahay. Meron ka sa amin ang sa amin ko na amin yung mga Panginoon sa bawat amin. Ingrasyon pa sa amin kami na gano'n. Papasalamat kami dahil napakabuti mo Panginoon na tinanong mo na sa mga ng pagkakagay nito. Salamat Panginoon. Lord, alam ko yung kayo dito, Lord, kung magbubuo nito. Sa ulit Panginoon, salamat Panginoon sa kumain ko Panginoon ang bawat nangyayari ko na sa pagkakagay nito. Kung may mahala Panginoon, alam ko lang na pumilinig sa lugar nito. Diyos mo ito Panginoon, sa pagkakagay, maging bilang sa sentro sa lugar. Salamat Panginoon, salamat ang maraming sa lugar nito. Sa lahat, tumutulong sa pagkakagay, lalo yung pagpapalang Yes, Lord. Amin, Panginoon. At Lord God, alam ko na ito ang mga ginawang tumulong na alam sino pa kami mga nagtibo sa aming mga puso at isipan na tayo para sa pagkakagay. Lord, kami makita at pangandahan niyo po, Panginoon. Kaya talok sa amin. Salamat. God, ganito sa bawat community, God, na ginagalawa ni Pastor Conrad, Bishop God, Lord, na bawat Pastor God. Lord, naroon pagsama mo, Panginoon, Lord, bigyan mo sila natin ng mataas na pananampalataya, lakas ng loob at magandang kalusugan lagi Panginoon para sa paghahayo. Lord, ito na po kumilos at sumama sa kanila God. Lord, ito mo Panginoon bawat tao na kanilang dagat ng Panginoon. At Lord, palaguin mo Panginoon ang community Panginoon. At salamat Panginoon dahil walang Panginoon na lahat ng bagay na ginawa ang Panginoon ay dati na magkaroon ng bunga Panginoon sa lugar nila na isisibo ng mga bagong salita sa kanilang puso. Salamat Panginoon dahil alam kami na yung salita na patanim sa matabang lupa at tumumunga Panginoon ng sisikat niya. Sa bawat pamilya, lumadat na ng salita na dito sa papalain. Salamat Panginoon at sa gabi nito Lord na ito kami para ito kapurihan at lagi sambahin at ikaw lagi yung itaas sa aming buhay at Panginoon na ito yung maghari lagi Panginoon. Lord, bilang aming pinipilala ng Diyos at aming tagapagligtas Panginoon. Salamat Panginoon at sa hapong ito Lord, maghari ka Panginoon. In Jesus' name. Yes Lord. Salamat po sa hapong ito. Panginoon, kailangan mo namin kapatutap ang kanyang bawal. Ngayon, magaling mo sila sa kalooban. Ito po nakakita ng kanyang bawal. Ito po nakakita ng kanyang bawal. Ngayon, ito po gumawa ng isang halimbawa sa kanila na nagpapakita ng ginawa ng Abraham. Ngayon, sa kanilang gawain may marating at may marating na magmanang kami ng mga gawa. Kaya maraming salamat sa kanila, sa kanila, kanila. Maraming salamat po sa kanila. At gawin din tayo namin, pinapalayan ko na namin na family po na siya ay naway protection mo naman. Kapag naman po, sa lahat ng
Panginoon, maraming salamat po sa mga anak nila na kanyang pangarap din at lalo na ang mga pag-iista. Maraming salamat, Panginoon, ay nakasyalan mo kami din ng Po, patuloy po tayo manalangin para sa gawain ng Panginoon. Panginoon Lord God, Panginoon, salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa narinig namin na salita mo na nagpapatuloy ng aming pananampalataya mula sa aming kapatid na Kuya Martin, Panginoon. Panginoon, tinatas ko sa iyo ang lahat ng mga gawain ng Almighty rin, Panginoon. Ang mga gawain na prayer meeting, mga Sunday service, ang midweek service, Panginoon, ang mga youth service, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng may prayer na yan ay tinatasamin sa iyo, Panginoon. Ang mga lugar na pinagdadausan, Panginoon, mula Rizal, ang lugar na Santa Monica, San Diego, San Jose, ganun din po ang parte ng Santa Ana, ang saan ng lugar sa Brian Dulo, Panginoon, ay tinapos ko sa iyo, Panginoon. At Panginoon, yung mga hindi ko nabanggit, Panginoon, ay ikaw na po ang magprotekta, Panginoon, sa lugar na iyon na pinagdadausan ng iyong salita na itinakalat ng bawat mga pastor, Panginoon, pastor na. Panginoon, proteksyonan niyo po ang lahat ng umaatin doon, lahat ng mga nagturo, lahat ng mga gumagabay, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon, at sila'y pagpalain mo at ilay sa kapahamangan, Panginoon. Panginoon, sa ibinahagi ng aming kasunod din, ito isang pagkain ng aming espiritu na dadala-dalahin natin habang kami nabubuhay, Panginoon. Na madagdagan ang aming pananampalataya na may katuparan ng bawat pangako, Panginoon. Na may kalakip na kalakasan, magpapalakas sa katawan, magpapalakas sa espiritu, Panginoon. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa patuloy namin, sa aming pamilya, Panginoon. Ang oras na ito ng aming pag-iwalay, Panginoon, ang mataas. Ikaw ang kasama namin sa aming pag-uwi, sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang batong matibay na aming pinakukuberan, Panginoon. Kami nananalig sa iyo na lahat ng iyong mga pinangako, Panginoon, ay ito'y matutupad at mangyayari dahil ikaw, Panginoon, ang aming sandigan na pinakamalakas na sandigan, Panginoon. Kami po na, Panginoon, ay dagdagan mo ng pananampalataya, Panginoon, at huwag mo kami ilayo. Huwag mo kami ilayo sa mga bagay na kapapahamak namin. Proteksyonan mo kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa, sa aming ginagalawan. At ilayo mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasakit, sa mga aksidente. Ano mga bagay na negatibo, Panginoon, kami po ay ilayo niyo, Panginoon. Proteksyonan po ang buong life family, Panginoon. At lahat ng Panginoon na nanampalataya sa iyo, Panginoon, ay iyong gabayan, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa iyo lang kami kumukuha ng lakas. Sa iyo lang kami kumukuha ng tatag ng katawan, tatag ng isipan, tatag ng spiritual na pananampalataya. Panginoon, salamat po sa buhay Kuya Martin. Salamat sa Panginoon. At sa aming pag-iwawalay, Panginoon, protection po ang hinihingi namin. Pag-arihan mo kami lahat dito, Panginoon, lahat ng mga life family, Panginoon, ikaw ang maghari. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kay Pastor Ivan. Pastor Ivan sa